Ako po ay na-save January 5 of 1995 for 29 years na talagang grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pero prior to that, mga minamahal ko, 1983, actually, I have attended the services na po dito sa Girl Scout of the Philippines, maging sa dako ng sa pong hotel sa Manila. Pero mga minamahal ko, hindi pa po yun ang pagtawag sa akin. Mga minamahal ko, hindi pa ako pinili ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ikaw ay hindi magpatuloy sa gawain na ito, ikaw din ang lugi, mga minamahal ko. Nasaksihan ko po rito sa lugar na ito, talahiban pa po ito noon eh. Ang aking beloved pinsang babae, demon possessed po yan, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoong Isus. Ngunit sa kabila ng lahat, meron pong resistance ang aking beloved wife-to-be. Kakasal na po kami noon. Sabi niya, kung magpapatuloy ka dyan, hindi tuloy ang kasal natin. Tigil ang relasyon dahil ayoko ng born again. Naging duwag ako sa katotohanan, mga minamahal ko. Inakap ko ang religion natin. Ngunit in reality, I'm not satisfied. 10 years po kami nagsama. Puro miserable po. Parehas kami kung may trabaho. Ngunit mga minamahal ko, ang aking beloved wife, ang kanyang case po, isang hemorrhage, 3 beses nakunan. Every 2 years po yan, nalalaglag ang bata. 1993, doon na po, tatanggalin po ang kanyang uterus dahil po meron na po siyang myoma. On that time, napapanood ko po ang Jesus Miracle Crusade ng palihim. Amen. Pag madaling araw, pinanonood ko po yan, mga minamahal ko. Pero I'm so much blessed, mga minamahal ko. Pero kailangan pala talaga na harapin mo ang katotohanan, mga minamahal ko. And I prayed so hard. I learned from our dearly beloved pastor na ang Diyos ay sambahin sa espiritu at katotohanan upang ikaw ay maging tunay na Kristiyano. Ang dami po naming idols, may malaki, may maliit, may hulugan, iba't ibang mga Diyos, mga minamahal ko. Ngunit hindi dumidinig, puro salot ang dumarating sa amin. Salamat sa Diyos, on that night, I prayed so hard. Ooperahan ang aking beloved wife, tatanggalin na po ang kanyang uterus. Imposible na, hindi na magbubuntis talaga, final na yon. Pero nanalangin ako ng gabi yan, mahal na Panginoon, bukas ang operasyon ng aking beloved wife. Tatanggalin ang matres. Ngunit, sinabi mo, ikaw ay Diyos na tumutulong sa panalangin. I will pray to the Holy Spirit. Salamat sa ating dakilang Diyos, himala, sa lahat ng himala, yung kanyang uterus po, ni-repair. Ibig sabihin, against yung ginawa ng doktor, hindi yung pinirmahan namin na tatanggalin ang matres. Pero alam ko po, ang Diyos ang kumikilos na sa buhay namin, mga minamahal ko. So, ni-repair po ang kanya uterus. At tinanong ko yung doktora, pero I know, ang Diyos mismo ang nagpakilala na ako nga ay Diyos sa espiritu at katotohanan, tutugunin na kita. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng doktora, wait for 1 year, Mr. Mancera. On that 1 year, I waited for that 1 year, mga minamahal ko, upang patunayan na ang Diyos nga ay Diyos ng himala sa espiritu at katotohanan. Mga minamahal, hindi na po, tinabangan na po ako magsimba sa mga religion namin. Ayoko na talaga eh, mga minamahal ko. Kaya palihim na lang, nagtataka yung beloved wife ko, parang wala nang gana na magsimba ang aking beloved husband, maging mga tradisyon sa religion. Ayoko na po eh. Ayoko na magkunwari sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal ko, nagbuntis po after 1 year ang aking beloved wife. It's really a miracle baby. Kaya ginagawa ko noon, hindi naman pigilan na ako'y manood ng manood. Alam niyo ginagawa ko, nagkukunwari ako lasing para hindi magalit ang ating, para ang beloved wife ko matakot sa akin. Dahil pag lasing ako, alam niya po eh, na magwawala ako. Kaya hinahaya na lang na akong manood ng Jesus Miracle Crusade. Totoo po ang panalangin ng ating dearly beloved pastor. Bagamat sa TV program po, totoo po, kinilala ko siya na siya'y propeta ng Diyos.
po sa huling panahon. Mga minamahal, it's really a miracle. Nagbuntis po ang aking beloved wife. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Siya po, December 27 of 1994, through cesarean section, totoo po, nanganak ng malusog ang aking beloved wife. Ang bata po, it's really biblical ang pangalan niya. Jesus, thank you Lord, yes it. And I'm so much blessed with our loving God. Bagamat hindi ako makaalpas o makaalis sa ating relihiyon dahil sa aking beloved wife, nais ko na ang relasyon namin ay mananatili. Pero salamat sa Diyos, may kapamaraanan ng Diyos. Gagawa siya ng himala, pero darating sa iyo ang pagsubok. Ang pagsubok, totoo po, ipinapahintulot ng Diyos upang lalo tayong tumatag, mga minamahal ko. Totoo po, napakalusog ng bata, paglabas po. That was December 27 of 1994. Come January, first week hanggang January 4. Ang beloved wife ko po ay dying po. Nagnana po ang pitukan niya. She was dying on that time. Nandun po kami sa ospital ng relihiyon. Papasukin po ng pari at madre ang aking beloved wife for the last huling, ano na yon? Yung mga doktor, 5 doktor po, talagang umiiling sila. Pero on that night, I prayed so hard. Mahal na Panginoon, I just want to make sure naghimala ka sa aking beloved baby. Saan talaga kita matatagpuan? Gusto kong makasigurado upang ang aking paninindigan ay maging makabuluhan at totoong-totoo. Mga minamahal, it's a vision. Ako'y umiiyak noon nung gabing yan habang ang aking beloved wife waiting for her death, January 4 of 1995. When I was crying on that time, I'm praying to the Lord. Hindi na po ako pumunta roon sa mga ribulto. Hindi na po ako nangumpisal doon sa mga pari na nandun. I prayed directly to our loving God. Mga minamahal ko, merong liwanag akong nakita. Itsura niya po ay isang tao, ngunit liwanag po walang mukha. Ang tinig niya po ay katulad ng falls ng water. Dumadagundong at sinabi niya sa akin, attend Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyan kita pagpapalain. Ako'y buhay na Diyos na sasampahin mo sa Espiritu at katotohanan. At ang nandyan, itinalagong pastor. Siya magtuturo sa iyo ng buong katotohanan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Iniwan ko po ang aking beloved wife January 5 of 1995. Doon sa ospital, pinagbintangan na ako'y nababaliw. Mamamatay ang aking asawa, iniwan ko pa. Nabagabag ang aking buong pamilya, ang aking mga in-laws, maging yung mga nurse. Sabihin mo sa kanila, pupuntahan ko ang Diyos na buhay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. January 5 of 1995, ako na po ang pinakamasayang tao, pinakamapalad na nilalang na tinawag sa banal na gawain na ito sa dako ng Marikina. Sumampalataya ako sa ating nag-iisang Diyos. Nagsisi sa aking kasalanan and I was baptized in the name of our dearest Jesus. Mga minamahal, sa kabila ng pagsubok, nakamtan ko po ang tunay na kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Instantly, binago ang buhay ko. Nawala lahat ng mga bisyo. Ang aking karamdamang ulcer, high blood, sakit sa puso, enlargement of the heart po ang aking case. Wala po akong inintake na gamot. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. On that time, nung masave ako, yun naman po, ang buhay ko, inusig ako. Ngunit, I've been praying to my beloved wife, kaya ginagawa ko pagtulog na lang dahil nagagalit. Ayaw niya talaga ang banal na gawain. Ayaw niyang maging born again ako. Sabi ko, I will stand
on my right decision to serve the faithful God na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. I'll fight for it. Mula ngayon, sabi ko sa beloved wife ko, ang Diyos na ang iniibig kong lubos. Pangalawa ka na lang, hindi ka na masusunod. Siya ang masusunod sa buhay ko. Baka minamahal ang sikreto ng pagpapala rito. Yung napakinggan ko sa propeta ng Diyos, huwag a-absent, tumalo ng tumalo, upang tumaas ang iyong pananampalataya. Baka minamahal, sinuong ko at iba't ibang pagsubok, financial, talagang pumupunta po ako rito sa pastoral. Hindi humihingi ng ayuda, kundi humihingi ng spiritual advice. Isa lang ang natutunan ko rito at sinasabi ng ating mga beloved preachers, magpatuloy ka lang. Totoo po ang pangangaral ng propeta ng Diyos. Hindi po ako nagkamali. Nagpatuloy ako. Hindi maling usigin ako. Ngunit alam ko sa dulo nito ay may pag-asa. Imposible nga na may pag-asa. Ang beloved wife ko po sa kauusig niya, this is a warning. Lalo na po yung mga baguhan at mga taga-usig. Huwag kayong mag-alinlangan, mga minamahal ko. Propeta ng Diyos, huwag niyong usigin dahil kayo rin po ang mapapahamak. Ang aking beloved wife, she has undergone 4 major operation within 6 months cesarean. Pagkatapos doon, explore lab, tinanggal ang napakaraming nana sa bituka niya. Ang third operation niya, yung kanyang uterus, left ovary, mga minamahal ko, reproductive organ, apektado na, tinanggal po yan. Hindi ko alam, meron pa palang itutuloy. Pagkatapos ng obigay ni ipinasa po doon sa surgeon, siya po ay may colon cancer. Malaki ang bukol niya doon sa malaking bituka. Ang kanyang small intestine ay talaga po puro gas-gas na. Finally, kung paano sumuko ang aking beloved wife, within the last operation, pang-apat, siya po ay mamamatay na. Mga binaman. Sabi ng mga doktor, kinausap ako personally, siya po ay may taring na 4 na buwan. Sa kabila, alam niyo po ang colon cancer, dito ka po tutumi, para kang hindi normal na tao. Nakita po namin yan sa mga pasyente doon sa PGH. Doon po kami bumagsak. Sabihin na po pinag-practicean na ang aking beloved wife ng isang baguhang doktor. Pero I prayed so hard. Mga binamahal, hindi ako tumigil sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil dito ko nararamdaman ang presensya, kapangyarihan ng Diyos na sa kabila ng pagsubok may pag-asa, mga binamahal ko. On that night, dinirekta ko ang aking beloved wife. You have chance to live for 4 months. Wala na akong magagawa. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon ngayong gabi. Something is going to happen. Lumalaki ang tiyan niya po dahil ang kanyang dumi hindi niya inilalabas. On that night, nagpakumbaba siya sa ating mahal na Panginoon. Humingi siya ng tawad, mga minamahal ko, bago siya operahan ng araw na, yung susunod na araw na, after prayer, mga minamahal, baguhan ako, pero lagi kong sinasabi, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na magpapagaling sa Kanya. At sa pagunat na langit ng propeta ng Diyos, ikaw ang Diyos ang maghimala. Pagkatapos ng prayer na yan, nung tanggapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, tumakbo siya sa CR. Inilabas niya ang lahat ng kanyang dumi sa tiyan. Oh, hallelujah, praise Lord. Lord. Hindi ko matiis yan, napakabaho. Lumabas ako. Nandun siya sa loob ng CR. Sweetheart, i-plus mo kagad. Umiiyak ang aking beloved wife, sumisigaw siya. Akala ko namatay na. Ngunit, nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya. Anak, matagal na akong nangungusap sa iyo. Binaliwala mo. Sabi niya, mahal na Panginoon, mula sa araw na ito,
Kung mamatay man ako, okay lang po. Pero buhayin mo ako upang maalagaan ko ang aking beloved baby. Salamat sa Diyos. Pagkatapos po doon, yung pala nilinis na ang kanyang bituka. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. During the operation, mga minal, pinirmahan po yan namin. Colostomy. Dito ka dudumi. May plastic bag yan, mga binabal ko. Maaring forever yon at ikikemotherapy siya. Himala sa lahat ng himala, ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat. Maging ang doktor, baliktad eh. Yung doktor against patient's advice. Mali eh, mga minamahal ko, pero ang Diyos ang gumawa. Ang large intestine ng beloved wife ko, pinutol, tinugtong. Ang small intestine, pinutol, tinugtong. How come na itinugtong ka agad? Kaya yung mga pasyente ron, kami nagpuprotesta. Bakit siya hindi colostomy? Bakit siya normal? Ang sabi ko, buhay kasi ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Within 1 week, mga minamahal, recovery. Ang sabi ko sa aking beloved wife, sweetheart, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sweetheart, tumalo ka na. Oh, anong araw ngayon? Pagsamba ngayon, maaga ka. Hallelujah. Ako na mismo ang pinupursige ng aking beloved wife. Hayaan mo lang ako, basta huwag kang absent. Lahat magsabing praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 week recovery kagad ang aking beloved wife. Yung mga ginagamit na injection sa kanya, inayawan na niya. Pinagtatanggal niya lahat yung ano. Paano nangyari? Sa isang papel na kanyang isinulat. Sa yellow pad paper, dinala ko sa Marikina Sports Complex during gawain. Ipinaabot ko kay sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Humihingi siya ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako'y humihingi ng public apology kung bakit ko inusik ang banal na gawain na ito. Wala, pastor, humihingi ako ng tawad sa iyo. Wala ka naman nagawang masama sa akin. Bakit ako naging ganun? Patawarin mo ako at ipag-pray mo ako na mabuhay pa sa mundong ito. Nangyari po ang lahat ng Oh, panalangin na hallelujah. yan. Praise the Lord. Yung 4 months na taning sa aking beloved wife, nagtaka yung mga ospital na pinagmulan niya. Kakaiba. Yung mga doktor, mga espesyalista, yun ang pumupunta sa bahay, nag-i-interview. Ano ba nangyari? Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, ang Diyos ko ay buhay. Salamat, umiiyak siya doon sa mga medical expert, umiiyak siya. Binaliwala ko ang Diyos. Inusik ko ang Diyos. Dito sa gawain na ito, inusik ko ang propeta ng Diyos. Ngunit, dito rin pala ako babagsak. Nagpapasalamat ako sa paninindigan ng aking beloved husband na totoo, buhay ang Diyos, hindi kami iniwanan. Glory to God. Doon po nag-umpisa. 4 months ang taning eh. After 4 months, nagkaroon na ng trabaho. Working wife ang beloved wife ko for almost 28 years and 4 months. Yumaman kami sa pananampalataya. Former president namatay sa colon cancer. Doktora Molino, yung OB-GYN niya, head po yan doon sa hospital na yan, baka minamahal ko, namatay sa ovarian cancer. Ang aking beloved wife, bakit binuhay ng Diyos? Yumaman kami sa pananampalataya. Oh, hallelujah. Kahit Praise walang-wala the ka Lord. na, Glory, glory. kung iisipin ko ang buhay namin noon, mga nangungupahan lang kami, baon sa utang, hindi ko alam kung saan kayo kukuha ng ayuda, mga minamahal ko. Ngunit, sa bawat pagdalo mo, itaas mo lang ang iyong kamay. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo, lalo ka magpursige upang marami pa ang maligtas, mga minamahal ko. Yun po ang batayan. Unahin mo ang Diyos, idaragdag ang lahat ng mga pangangailangan mo. Presently po, ang beloved wife ko po, she is with the Lord. April 24 noong nakaraang taon, kinuha ng mahal na Panginoon. Ngunit 28 years at 4 months, sumagana kami dahil kumanda ang kanyang trabaho.
Actually, ang beloved wife ko, para lang humihiling na, ganun lang. Gusto ko bagong sasakyan. Nakaapat na sasakyan po yun. Gusto ko maging third floor ang aming tahanan. Ay nagkatotoo, mga minamahal ko, sana ang aking beloved son maging engineer. Pinupus niya akong mag-abroad. No, this is the best profession I ever had. Paninindigan ko ito. Ano man ang mangyari, we live by faith. Pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Eh nagkatotoo naman po nakasyam na aside ako sa iba't ibang bansa sa mga Hallelujah. Praise the pinagano. Lord. Lord. Hindi para kumita ng pera. Upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Yes, glory to God. Napakaganda ng plano ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, challenge ko ang bawat isa. Pag ikaw ay yumaman sa pananampalataya, maraming kaluluwa ang nailalapit mo sa ating mahal na Panginoon. Doon idadagdag ng Diyos ang lahat ng pagpapala. At ang aking beloved son, he is a licensed engineer. Napakaganda po ng trabaho niya. Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga baguhan, maging sa bawat kapatiran na nalulupaybay, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Hindi tayo iiwanan ng ating mahal na Panginoon. And I declare today, ang pangako ng Diyos ay natupad sa amin. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang sabi ng aking beloved wife, kinuha siya ng mahal na Panginoon, hindi siya nagpa-confine, ayaw niya. Kukunin ako, hindi sa colon cancer, hindi sa ovarian cancer. Sa hypertension siya kinuha. Ngunit salamat sa Diyos, isa po ang sinabi niyang mahalaga. Lahat ng bagay sa mundo ay walang pakinabang. Ibig sabihin, kina-challenge niya ako. Ang mahalaga ay ang langit, ay ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Yan lagi ang pumapasok sa isipan ko. Kaya kahit na ako'y senior citizen na, I'll fight for it. Lahat ng mga duties, magampanan ko. Dahil yan ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang aming kagalakan, mga minamahal ko, lahat ng mga kapatiran na sa pangunat na lagi ng aming pinamahal, ginagalang na pastor, magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong bibitaw. Let's go! Serving the Lord, worshiping Him, loving the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon.